Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click po na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Senador Bato tinabla ng mga kasamahang sa Senado, particular si Chis Escudero, Juan Miguel Zubiri at itong si Jinggoy Estrada. So kaugnay nito guys, nung PIDEA leaks na kanyang iniimbestiga dyan sa Senado. Kaya marami kasi ang nagtataka talaga na itong si Senator Bato, di ba? Yung kanyang hearing dyan sa Senado, pilit niyang sinasabi na meron na authenticate yung papel na PIDEA leaks. Samantala, hindi naman pinapakita nitong si Jonathan Morales kung nasaan yung papeles. Ganon din sa PIDEA, hindi rin nila alam. So, paano nasabi ni Bato na authentic yung dokumento dahil daw ba sa butas ng puncher at saka yung zeros o luma yung papel. So, ganito guys. Ang sabi ni Chis Escudero, ito sabi niya guys. Babasahin lang natin. Ang sabi niya dito, kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ang committee ito ay kung authentic yung dokumento na yun. So, di ba? Sabi natin, tama, di ba? Kung talagang authentic yan, dapat papakita yan, makikita ng personal. Di ba? Ang problema, wala nga. Walang pinapakita. Ang sabi ni Morales, binigay daw sa PIDEA. Sabi naman ng PIDEA, wala. So, ano pinag-uusapan nila kung wala naman pala, di ba? At sabi naman ni Mick Zubiri, ito sabi niya guys, while certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person, based on appears to be hearsay evidence. So yun na nga guys, di ba? Parang lumalabas kasi talagang marites lang. Hearsay lang, di ba? Wala namang pinapakita talagang matibay na ebidensya. Pero pilit pa rin sinasabi na totoo yan. So kung walang ebidensya, anong pinag-uusapan nga? Di ba? Parang nagsasayang lang sila ng pera. Itong si Bato, nagsasayang lang ng pera, tapos yung resource person mo, hindi niya ma-establish. Di ba? Kung credible ba to o hindi. Di ba? Kasi nga maraming nakukulangan dito kay Bato. Di ba? Kasi naging PNP na nga siya, di ba? Hindi natin alam ba't ganyan siya mag-imbestiga. Kulang siya kahit sa tanong, di ba? Nasasapawan pa nga siya ni Jinggoy Estrada. Kasi nung nagtatanong si Jinggoy, para nagkakaroon ng laman yung investigasyon. So anong sabi ni Senator Jinggoy? Itong sabi niya guys, wala siyang ebidensya. Wala namang makakapagtunay pati PIDEA. Nasangkot yung mga personalidad na sinasabi ni Morales. Di ba? Ewan ko, sabi niya, kung sino ang naglagay ng pangalan ng presidente o si BBM. And other well-known personality in show business and politics. Yun na nga si Maricel Soriano. Di ba? Na itinanggi naman niya na may alam siya sa ganyang usapin. At sabi nga niya, nagtataka siya kung bakit siya nasa Senado. So, nakita natin talagang walang laman guys. Walang laman yung investigasyon ni Senator Bato. Di ba? Kailangan pa nga niyang dapat establish yung kredibilidad nitong si Morales. Pero sabi nga ni Jinggoy, may marami kang naging kaso, di ba? Sabi niya kay Morales. So sa tingin ko, ikaw talaga yung nag-leak ng papel, nasa iyo yun. Ayaw mo lang sabihin na nasa iyo. Kasi nga, di ba, kumakalat na yun sa social media noon pa yun eh. So, yun nga, tinuturo niya yung PIDEA, pero sabi ng PIDEA, wala talaga, wala. Kaya nga, ano pinag-uusapan? Wala naman pala, di ba? Wala naman eh. At ang sinasabi pa dito, na bakit kagad nag-imbestiga kung walang halong politics yan? Di ba? Sana naman lang, nagkaroon muna ng initial investigation. Chinek muna yung
yung dokumento kung tama at para saan yan, Fidelix na yan. 'Di ba? Ano ba yan? Impeachable ba yan? Kung sakaling mapatunayan, pwede bang impeachable si Pangulong Bongbong Marcos? 2012 pa yun eh. 'Di ba? So walang laman talaga guys. Kaya marami nagtataka at sabi ni Bato, maghihiring pa yata sa susunod na linggo, May 13, sa Monday. Kaya nga ang sabi ng mga Marcos loyalists, tigilan mo na yan. 'Di ba? Totoo naman guys, dapat tigilan niya na. Wala namang kapupuntahan, 'di ba? Hindi natin kinakampiyan ni si Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala tayong nakikitang dahilan para ituloy yan at dahil wala ngang ebidensya. Pero sa kabilang banda, ito naman mga DDS, nagagalit kay Bato. Dahil ko, parang hindi rin masyadong nandidiin. Di ba? Itong tinatawag nilang bonget o itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang gusto nilang mangyari guys, mapa-drug test. Di ba? Kita mo, uutusan pa yung Pangulo mag-drug test. Samantalang marites lang o hearsay lang yung sinasabi ni Morales. 'Di ba? Kaya talagang malinaw dito guys na may politics to. Para nga talagang nakikita natin itong si Senator Bato para lang ilabas o itanim sa isip ng mga tao na bangag o nag-a-addict itong si Pangulong Bongbong Marcos. So suma total, kasiraan lang to kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman to urgent sa ating bayan, di ba? Hindi naman to kailangan. Kasi wala nga mapatunayan na papeles. Yan ang mga senador na nga nagsasalita, di ba? Na dapat mag-isip-isip ng si Senador Bato de Rosario. Tigilan na yan. Wala nang pupuntahan yan. Sayang lang yung pera. Di ba? Na nilulustay dyan kasi nga nagkakandak ng Senate hearing, wala naman talaga matibay na ebidensya. So, ibig sabihin, puro lang silang marites, guys. Wala naman talaga nangyayari. Kaya kayo guys, kayong tatanungin na tama ba yung mga sinasabi ng mga senador, pati yung opinion natin guys, na walang matibay na ebidensya, kailangan na yung itigil, di ba? Lipat lang natin guys, medyo madilim na. Di ba? So kaya guys, ano sa tingin nyo, kailangan pa bang ituloy ni Senador Bato ito, di ba? Wala naman talaga na napapatunayan, lalo na yung resource person na wala namang pinapakita talaga at yung credibility niya medyo questionable pa, di ba? Kaya abangan natin guys sa May 13 kung ano pang gagawin dito si Bato. Na nakita na natin wala talagang ebidensya na makita. So, ganito naman po guys. Abangan yung susunod ng vlog. Thank you very much. Medyo tumigilig na po.